sumasakit yung ulo ko. Yun bang 6.7 million na nire-report nung what you call this, na mga transaction reports. Hindi, maling-mali po yun at saka napaka-malicious nun at saka napaka-misleading po nun. Kasi nga po, inexplain ko na ng maigi doon po sa aking post. Lahat po ng transaction, basta covered more than 500,000, bibilangin yan maski na from the same source or from whatever source, no? Maski nga i-withdraw mo, i-invest mo, basta magdaan sa iyong what you call this, sa iyong bank account, bibilangin 'yon. Ito 21 years 2005 o 2006 to 2025 ata ito. Ang lawak-lawak ng coverage nito 630 nga lang yung covered transactions. Ang dapat nito, nag-focus doong time na si VP Sara Duterte ay Vice President na. Kung titingnan mo nung Vice President na si VP Sara Duterte, ang liit-liit lang ng mga transaksyon Wala talagang questionably doon. Kaya tayong mga mamamayan, hindi tayo magpapalinlang nito. Wala kasi silang ebidensya against kay VP Sara Duterte, maski ano-ano na lang ang ginagawa nila just to build a ghost of a case. Attorney, dito po tayo sa usapin. Kasi nga doon sa parang intro ata yon ni Congressman Luistro, meron siyang nabanggit na ang magsasalita daw ay numero. Ngayon, ang pag-uusapan natin din ay numero. Siyempre, kung unang titingnan, kasi walang walang nagdedebate doon sa mga pahayag no, ng AMLAC, umabot daw, bilyonaryo pala. Itong si Vice President Sara Duterte, hindi ko lang siya nakita sa Forbes. Forbes list. Pero ano ba ang dito, attorney, para hindi ma-mislead ang taong bayan po ukol dito? Well, una sa lahat, no, transaction volume is not wealth. Hindi po tayo dapat mawala dito. This is a very misleading presentation of evidence, no? Kasi nga po yung 6.77 billion daw na pinost during the hearing, no? It was given the impression na yun na ang parang cash deposit ni VP Sara Duterte. Hindi po yun totoo and that is very misleading, no? Kasi ito po, kaklaruhin ko lang, I'm not officially member of VP Sara Duterte's team, legal team. But of course, I am also a Filipino citizen and I am taxpayer, and as a law dean, I also have the obligation to inform the public, no, as to the matters that are being discussed in the House of Representatives, and especially insofar as the evidences are situated. Kaklaruhin ko lang, itong covered transaction reports po na sinasabi nila na 6.7 billion, hindi po yung deposito. Ang ibig sabihin lamang po yun, ayun yung cash inflow, outflow, pati yung investment, pati yung mga other movements of the funds over a long period of time. Ang haba-haba nito, 2005 to 2006. This is for 21 years if I'm not mistaken. Ito yung mga total po ng mga transaction po doon po sa accounts na na-mention po doon sa hearing. Kaya nga po, very misleading po ito. Kasi nga po, maski anyone, no? Maski nga ako siguro, I am also a practicing lawyer. Kung i-subject mo doon sa CTR, Covered Transaction Reports, at including the STR, Suspicious Transaction Report, siyempre ang dami-dami niya kasi yung ma-deposit, bibilangin. Kung i-withdraw mo, bibilangin. Kung i-invest mo, bibilangin. Kung yung 2 million mo lang, kunan mo ng 1 million, bibilangin yon. Tapos i-deposit mo naman yung 500,000, bibilangin mo yon. Kung same money mo, deposituan mo na naman ng 1 million, balik mo, bibilangin nyo. Kung i-invest mo yung pera mo, bibilangin pa rin yun. Lahat yun kinikwenta under the covered transaction report. Kasi yung covered transaction report, 500,000 or more, bibilangin yan whether it is a deposit or a withdrawal or investment, basta siya ay transaction. Yun po ang ibig sabihin yun.
Yung suspicious transaction reports naman po, hindi po ibig sabihin na yan po ay what you call this, ill-gotten wealth na mismo. Ilang beses na nangyari yan sa akin. Kunyari may kliyente ako na galing abroad, magdeposito more than 500,000 for instance, no? Siyempre, tatanungin nila sa akin, they would require more what you call these documentations from me. It is flagged as STR but it does not mean that it is already ill-gotten. Magre-require lamang sila ng additional documentation sa akin. Kaya nga, ang sinasabi ko doon sa post, kasi ang daming kung makikinig ka doon sa what you call this, sa mga mainstream media, parang binabanner ka agad nila that we have already proven the guilt of VP Sara Duterte. Sumasakit yung ulo ko. Yun bang 6.7 million na nire-report nung what you call this, na mga transaction reports. Hindi maling-mali po yun at saka napaka-malicious nun at saka napaka-misleading po nun. Kasi nga po, inexplain ko na ng maigi doon po sa aking post. Lahat po ng transaction, basta covered more than 500,000, bibilangin yan maski na from the same source or from whatever source, no? Maski nga i-withdraw mo, i-invest mo, basta magdaan sa iyong what you call this, sa iyong bank account, bibilangin 'yon. Ito 21 years 2005 o 2006 to 2025 ata ito. Ang lawak-lawak ng coverage nito 630 nga lang yung covered transactions. Ang dapat nito, nag-focus doong time na si VP Sara Duterte ay Vice President na. Kung titingnan mo nung Vice President na si VP Sara Duterte, ang liit-liit lang ng mga transaksyon Wala talagang questionably doon. Kaya tayong mga mamamayan, hindi tayo magpapalinlang nito. Wala kasi silang ebidensya against kay VP Sara Duterte, maski ano-ano na lang ang ginagawa nila just to build a ghost of a case. Opo, Yun po. attorney, balikan ko lang po, no, ang role ng Kamara dito po sa impeachment. Kasi sinasabi sila yung magiging piskal, 'di ba? Kung may magrereklamo, dadaan muna sa kanila. Same din ba yung kanilang function sa piskal, sa regular More na or less. korte? Opo. Yes, more or less pare-pareho sila sa piskal. Kaya nga po, ang piskalya naman, pag anong ipafile doon sa na complaint, doon sila mag-concentrate. Kung anong mga i-attach, doon sila mag-concentrate. Kung may mga hindi klaro, doon sa in-state doon sa complaint, pwede sila magpatawag ng clarificatory hearing. Para ma-clear out yung mga hindi klaro masyado na na-state sa complaint pero kinakailangan na na-state sa complaint. Ang problema dito sa ating impeachment complaint, like for example, iklaro ko na masyado si Senator Trillanes. Alam nyo ba na si Senator Trillanes nakasaad lang sa third impeachment complaint ni Father Saballa? Footnote lang 98 under paragraph 110. Ano pang naka-footnote sa kanya? Ang naka-footnote sa kanya ay according to him daw, based on newspaper reports, ito daw yung mga ill-gotten wealth daw or mga questionable transactions daw ni Tatay Digong at ni Sara Duterte. Maling-mali yun na magiging basis po for a subpoena. Bakit po maling-mali yun? Kasi po, yung basis for a subpoena must be based on personal knowledge. Yung doon po sa footnote po, kung saan nakasaad yung name ni Senator Trillanes, ibase po yun sa newspaper reports. Kung newspaper reports pala yung basihanan niya, hearsay evidence yun twice removed. Meaning, hindi yun pursuant sa kanyang personal knowledge. So, dapat hindi yun pinapasabpina. So, ang nangyari, based on that,
Pinasabina na lahat, yung mga ano niya, mga bank records niya, pati misis niya, pati yung ibang mga korporasyon, at saka pati AMLAC, pinasabina na, no? So, kaya nga, maling-mali po yung basihanan for the sabina event. Opo, nabanggit mo yung clarificatory. Saan po ba ito? Pwede ba siyang huli after na mag-declare na sufficient in form, in substance? Nag-declare na sila sa mismong komite, or dapat mauna itong clarificatory bago sila mag-decide kung sufficient in form, substance, or yun nga, attorney? As a general rule, tama ka. Pero kung ibase natin sa Rule 3 Section 7 ng House Rules, posibly okay, may basihanan 'yon doon sa Rule 3 Section 7 nila that a hearing may be conducted, but again, based on the complaint. Okay? Hindi yung sila na ang mga ngalap ng mga ebidensya para mapalakas ang complaint. Hindi po pwede yun. Fishing expedition na yun. Kasi nga po, ang basihanan dyan, naka-find na pala kayo ng sufficiency in form at saka sufficiency in substance. Ang i-clarify ninyo yung mga nakasaad lamang doon sa complaint. Ang sinasabi nila, doon sa complaint ni Attorney Cabrera, doon sa fourth complaint, ang nakasaad kasi doon, and they may pwede natin busisiin yung kanyang mga ITRs, mga SALN, no? Para ma-prove natin itong complaint na ito. Pupwede ba yun? Hindi po pwede yun. Shotgun allegation yun. Hindi po pwede. So, ang ibig sabihin nun, ginagawa mo na ngayon ang Committee on Justice na magiging investigator mo, na magiging evidence gatherer mo para mapalakas mo yung complaint. Hindi po pwede yun. Fishing expedition yun. You have to state with specificity at the very least so that you can come up with an allegation with containing ultimate facts which would indicate that you have charged the offense of graft and corruption, culpable violation of the 1987 Constitution, bribery, other high crimes, and such. Kasi kung hindi mo magawa yan, ang duty ng Committee on Justice is to dismiss the complaint.